Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again guys, Chito. And for today's vlog, i-share ko sa inyo guys ang experience ko. First time ko kasing pumunta ng Boracay. First time ko nakasakay ng eroplano. And first time ko rin din naman guys nakapunta ng NAIA Terminal Airport. Yes, lahat yun first time for me. And i-share ko sa inyo guys magkano yung nagastos namin, yung mga budol namin, ano bang nangyari sa amin dun, yung mga tipid tips na pwede kong i-share sa inyo kahit 3 days lang kaming nakapunta doon. Okay, 3 days kasi yung stay namin doon guys. And ngayon, step by step kong ikikwento sa inyo yung mga process, anong nangyari sa amin doon. Ikikwento ko sa inyo yan guys para kung nais ninyong pumunta ng Boracay is meron kayong idea. Okay? And unang-una, of course, ang kailangan mong gawin is, actually guys, nagplano kaming mag-Boracay almost a year. And nag-iipon kami tuwing sahod ng 300 pesos 300 pesos. Sige, daan. 300 pesos bawat sweldo. O di magkano lang yun, di ba? Then, kumbaga, naghahanap talaga kami ng mga budget-friendly, na mga promo sa mga travel agency. And we are planning talaga na August talaga, kailangan makaalis na kami. Ganon, yun ang plano. Ayaw na namin lumagpas pa sa susunod na mga ibang buwan pa. Yun talaga, pinaka-August dapat ang date namin. And ang nangyari kasi is, haggard ako talagang ang hirap maghanap, mag-book. Kasi almost yata dito sa Pampanga, sa Mabalacat dito, here in Mabalacat, Pampanga, is naikot ko na lahat ng travel agency. Is pumupunta kami sa mga travel agency, nakamotor kami, umuulan-ulan pa noon, naghahanap talaga kami. Mas gusto namin kasi guys, sasadyain na lang, alam mo yon, napuntahan na lang agad para masabi namin legit yun talagang travel agency na pupuntahan namin. Kasi actually marami naman sa Manila, is ang nangyari kasi sa Manila guys, parang ang bilis-bilis kasi naming makuha yung mga date. Kasi ang gusto namin is 28, 29, 30. Ganun yung date na gusto namin. Tapos, kumbaga Huwebes, Biyernes, Sabado, weekend talaga ang pinaplano namin noon. Ang nangyari kasi, meron kaming sa Manila, mabilis naming nakukuha. Ngayon, nung magbabayad na ako, mag-down na ako, nagda-doubt lang ako. Kasi, ang dami kong travel agency na napuntahan. Ang nangyayari kasi, hindi namin makuha yung exact date namin, yung exact na, yung tawag dito, yung weekend na gusto namin, hindi namin makuha kasi nagbabago yung price kapag ikaw yung namimili ng date na gusto mo. Kasi kami yung namili ng date and exactly nandoon sa travel agency na yun. Nag-doubt ako, then nag-research ako kung legit ba, and dumating talaga na nag-doubt ako, no, baka masayag yung pera. Then talaga ang tendency guys, naghanap talaga kami rito kung saan pinakamalapit sa amin, and tendency wala akong nahanap. Ang tagal-tagal, almost 3 weeks yata ako, pagpasok ng buwan ng August is naghahanap na talaga ako ng mga travel agency. Yung nung malapit na, oh my God, 1 buwan na lang, kasi the more na lumalapit na is mas nagmamahal at nawawala yung promo. At yung mga susunod kasi na promo is pwede na siyang, puro bear na siya, September, October, November. At ganun nga yung nangyari here in Mabalacat, here in Pampanga. More on ang promo is mga bear months na. And hindi namin kami pwede doon kasi yung kasama namin is malapit nang umalis pa abroad. Ang nangyari is, buti na lang guys, nung last na gabi na talaga kasi nabubusit na yung mga kasama ko. 4 kami actually. Nabubusit na yung mga kasama ko, baka hindi na naman matuloy yung plano. And ang nangyari is, nagpunta kami that day na naghahanap kami dito sa Mabalacat. Inikot namin yung mga travel agency rito. Pinuntahan talaga namin is wala talagang available date sa August na gusto namin. Nakakita kami sa Tarlac, with each Concepcion. Yung Concepcion na travel agency na yun, guys, is malapit mismo lang doon sa bahay ng mga friend ko. Di ba? Pinahirapan kami. Doon kami, guys, nakakuha ng package na gusto namin, which is napakamura. And masasabi namin legit kasi talaga nakapunta kami. And yung proseso, lahat ng nangyari sa amin is talagang nangyari lahat yon. Mula doon sa airfare, mula doon sa mga land fare, na process lahat naman nila. Walang naging problema. As in, smooth lahat ng transaction. Then, yun na-process na, nakahinga na kami nakatulog na ako ng maayos kasi ang hirap-hirap talaga maghanap. Every night, every break time, naghahanap ako. Lahat yata ng travel agency, Manila, Pampanga, hinahanap ko. And nung nakahanap na ako, nakahinga na ako ng maluwag. Syempre, diba? Kumbaga, perfect na, matutuloy na, ganon, success na siya. Ang next planning mo, syempre, ang mga OOTD mo. Kailangan mo talagang dalihin yung mga OOTD mo, ano yung mga paplano mong bibilihin. Of course, check out sa Lazada. Lahat na yata ng mga inano ko is Lazada. And of course guys, lahat ng dinala ko doon ng mga sandal, mga shoe, ginawa ko lang lahat. Even my pants, even my jacket, ginawa ko lang lahat yon para mas makatipid, diba? Oh, wais! Ginawa ko. Then,
plano guys, dapat mga 5 a.m. in the morning sa SM Clark, Pampanga. Kasi NAIA Terminal 3 ang destination namin. Doon kami napunta sa book. Ay, again guys, ipapakita ko pala sa inyo, yung nung nakapag-book na kami doon sa Conception guys, is binigyan kami nito ng Travel Go Express Tours na acknowledgement receipt. Bibigyan kayo nito. And actually, pinicture na niya kami kasama yung mga kumbaga sa agency nila para being parang endorsement, advertisement doon sa kanilang page. Pero legit talaga si si Travel Goes Express Tour. Even international talaga guys, meron din sila. Ayan, binigyan kami nito and binigyan din kami ng booking details sa parang for eto guys, yung destination ninyo. Yan, kailangan makatanggap kayo nito once nakapag-book kayo. Okay? Yung mga pangalan ninyo one by one. Shout out kay Bebs, kay Jolina, tsaka kay Pusa. 4 kami. Ayan, nakapangalan, naka-details kami lahat dito ng information. And you have to have a valid ID and naka-online, yung online. Actually kasi, in-offer na kami ng travel agency na sila na mag-online para rest hassle na lang. Hindi na kami pipila doon. Pag naka-online ka na kasi guys, diretso pasok ka na, wala nang problema. Very mabilis yung transaction and smooth. And ito nga yung binigay sa amin. Yan, dapat meron kayong ganito kapag nagpa-travel agency or nagpapabook kayo. Okay, lalo na ito. Pero guys, kumbaga, ang dinadala ko to. Dadalihin mo to guys, dinala ko ito. And dun sa, ang online kasi guys is parang, hindi ko alam kung 48 or 24 hours. Yun yung pinaka-online mo doon. Yun yung basta ganon. 24 or 48 hours ang online. Yun yung pinapakita namin sa airport. Yan, pag mag-check-in kami, yan, yun yung pinapakita namin. Yung sa cellphone namin, sinend sa amin yung mga details namin kung ano yung parang aeroplano number, ano ba tawag na? Plate number ng airplane, kung ano yung mga, basta, doon yung lahat. Hindi ko makita kasi nasa phone, ginagamit ko kasi yung phone. And yun na nga guys, ang plano, dapat 5 is nasa SM Clark na kami. And ang tendency, 5 or 6. 5, mga 5:30 dapat nandoon ako. Guys, ang mga kasama ko talaga, kaloka. Hindi sila dumating ng ganong date. Dumating sila mga 6 pasado na. Nakadalawang bus nang umalis. Nag-doubt ako kasi nga, oh my God, baka malate kami. 'Di ba? Dapat 1 hour before, dapat nandoon na kami sa loob ng airport. And dumating sila guys, nakasakay na kami na mga 6 pasado na. Umaga na, umaga na. Mga 1 hour ako naghintay doon sa Clarkfield, SM Clark. 1 hour yata ako naghintay doon, kakahintay sa kanila best. Stress ang lola, mawala pa masya. Buti namin nagsusumba doon, pa. Sumba. Kung pwede nga ako mag-join sa sumba, nagsumba na rin ako. Then nalibang-libang naman ako doon, kahit paano, no. Then dumating na sila, may dumating na bus, nakasakay na kami. Siguro guys, parang akala ko is matatraffic kami. Ganun kasi yung mindset ko pagdating sa Manila, di ba? Is matatraffic ka. Pero again, meron na palang daan ngayon dahil sumakay kami ng Genesis is P2P. Ito ang aking receipt. Akala ninyo wala ako ha. Itong receipt na to guys, ito ay ang price dito, ito ay Genesis P2P. Dito sa Clark yan. Ito ay 430 na ngayon na. Nung August hindi ko alam kasi nagbabago naman yan. 430 as of now, yung pamasahe namin. Kasi nga, yung aming booking flight is NAIA, hindi naman dito sa Clark. Okay, wala kaming choice kasi yun na talaga yung pinakamura, ganon, tsaka ayun yung date na gusto namin, nakuha namin, di ba? Bagamat hindi doon sa date na gustong-gusto namin, is August pa din siya. Pasok siya sa August. Okay, akala ko bagad matatraffic kami. Sabi ko ganyan, baka hindi kami umabot. Nag-doubt ako, ko kailangan matuloy kami, ganon. Sinasabi ko talaga. And then, nakarating kami ng Terminal 2. Terminal 2. Diyos ko guys, Terminal 3 kami. Ang layo pa pala ng Terminal 3. Dumating na kami ng Terminal 3, pagpasok namin, in-scan ba tawag? Oo, in-scan yung mga gamit namin. Naka-jacket ako, naka-sando, hinubad ko guys pati jacket. Naka-sando lang ako doon, ang lamig-lamig. Hinubad ko yung jacket, lahat, pati mga phone mo, lahat, pati mga belt mo, i-scan nila lahat yun doon. Tanging sarili mo lang talaga. Pero lahat yun dadaan sa scanner. Scanner nga yan. Dadaan sa scanner doon para, alam mo na kung may mga makikita doon. Okay naman. Pagpasok namin doon sa NAIA Terminal 3, ang una-una namin hinanap, of course, saan yung aming, kumbaga, hahanapin namin yung, hindi ko kasi na-videohan. Hindi ko na-videohan yon kasi nga syempre marami akong bit-bit. And gutom na rin ako kasi wala naman akong breakfast. Nakita ko, hinanap namin yung, kumbaga, plate number ng eroplano namin. Yun, hinanap namin yon kasi yun ang pinakahinanap namin kung ano yung plate number ng eroplano namin. And of course, to Manila to Calibo. Ganon. Manila to Calibo, ha.
Kasi hindi ko alam kung parang nakakita kasi ako ng Manila to Boracay Airport. Parang may Boracay Airport to. Hindi lang ako sure, pero parang may nakakita ako ng ganun. Pero kami is Manila to Kalibo. I-share ko sa inyo bakit ko sinasabi yon, okay? Pagdating namin doon, talagang step by step ako kinikwento ko sa inyo, ha. Pagdating namin doon is of course nagkape kami and donut. Of course, guys, super mahal talaga din doon. O kumbaga masasabi mo, may pagka-price talaga, how many times yung price ng coffee, ng mga donuts, ganon. Oh my God. Pero you have no choice, of course, syempre gutom ka na. And kain, lapang. Kumbaga, wala pa, siguro mga 40 minutes before, guys, bago kami nakadating talaga doon na. 40 minutes na lang yung pagpasok namin. Pero ngayon, guys, meron na yatang parang batas na pinalabas ngayon sa TV na kailangan within 1 hour. Kapag hindi ka pumasok within 1 hour, hindi ka na talaga makakapasok sa airport. Kaya agahan talaga. Buti na lang dito sa Pampanga to Manila, meron na talagang daan pala dyan, guys, na walang traffic. Hindi ka na pala matatraffic dyan kasi meron talaga silang pinakadaan na. Okay, diba? Ang ganda. And of course, nung nandoon na kami, syempre first time ko. Buti na lang kasi yung mga kasama ko actually, lagi naman kasing from Mindanao and Visayas sila. Kaya kumbaga balik-balik sila, may idea sila. Ako kasi wala. Pero syempre, hindi ko papakita wala akong idea. Besh, kailangan dunungan tayo. Super tingin ako sa cellphone, yung pinaka-cellphone na sinan sa amin na binook kami na yun ang tinitingnan ko lagi kung ano yung plate number ng Philippine Air, Air Asia kami eh. Tinitingnan ko yung plate number ng aming eroplano. Ayan yan yung plate number ng aming eroplano. Ayan, nakita niyo ba? Yun yung plate number, tinitingnan ko yun doon. At saka yung date, makikita mo pati yung time, makikita mo rin naman, hindi ka naman mahihirapan kung bago-bago ka lang din. Hindi ka mahihirapan kasi meron ka namang instruction. At if you have no idea talaga, pwede mong i-chat si travel agency, i-guide ka nila. Pero kasi yung mga kasama ko dahil marunong naman mag-aalak naman sila, hindi na namin naging problema yung bagay ng first time kung sasakay, besh. Pagpasok namin talaga sa pinaka-aeroplano, check na naman nila yung booking namin or yung online sa amin, pati ID, yun, papakita mo yun, titingnan nila yun, tinignan pa nga ako, parang nag-doubt pa sila dun sa picture ko, besh, sa ID ko, nag-doubt pa yata sila doon, dahil din, ganyan talaga ako, besh, akala nila, ano yan. Tapos, pagpasok doon, syempre first time ng aeroplano. Pero actually, hindi ako takot sa heights. Yan, hindi ako takot sa heights. Kaya, parang, easy sa akin ito. And, tumabi talaga ako, pero hindi dun talaga yung seat ko guys, pati yung mga seat doon, may number yun, hindi kayo basta-bastang uupo doon. May number din yun kung saan kayo uupo. Nandoon din yun sa online sa inyo, sa cellphone, na isa-send sa inyo nung travel agency, kung ganun yung travel agency na mapupuntahan ninyo. Pero kung gusto nyo talaga, ito, i-recommend ko sa inyo, itong si, what do you call this one? Si Travel Goals Express Tour. Yan, talagang i-online po namin kayo, ganon. Mababait sila, very accommodating, mababait yung mga kanilang, tawag doon, basta mga ganon, mababait sila doon sa, hindi ko mabanggit, anong pangalan, anong bang trabaho dito, anong tawag doon sa trabaho, pakicomment naman guys kung ano yung tawag sa kanila doon, mga ano ba sila doon, travel agency, ano ba sila, and then, ayun na, daming kuda. O di pagpunta namin doon sa airplane, doon ako sa syempre dapat sa bintana ako dahil first time ko umuulan-ulan pa noon. Umuulan-ulan, sabi ko parang masama ang natatakot ako. Sana wag umulan ng malakas. Ayun talaga yung doubt ko. And video. I need to video talaga. Kailangan details by details naka-video ako. Kasi first time lahat. Walang tulugan Hindi ako natulog, walang sleep-sleep ito. Mula Manila hanggang Katiklan, hanggang Boracay, walang tulugan. Hindi talaga ako natulog. Kasi kailangan ko namnamin yung experience baga. Ay, diba? Siyempre, first time kailangan namnamin. And, guys, siyempre, may mga video ako. Lalagay ko dyan yung mga video. And, parang sumakay ka ng Ferris wheel. Ganun yung pakiramdam ng paunti-unti, pagpabilis na siyang ganon. Pagpabilis na siyang ganon, bes. Paunti-unti. Parang, aeroplano, Ferris wheel, yung feeling, ganon. Parang mahati yung katawan mo. Tapos, nasa taas na ako, kita ko yung Manila, no? Siyempre, wow, ganda ng Manila, ng view. Pero again, guys, pag tumatagilid na ganun yung aeroplano, parang feeling ko, pati ako malalaglag na. Ganun yung feeling, ganun yung pakiramdam na feeling ko is malalaglag ako. Oh my God, pero sabi ko, panay ang pray ko. Hindi.
kaya ko to. Sabi kong gano'n, no? Pero hindi kasi ako yung mahiluhin, hindi ako sukin, di ba? Hindi ako ganong klaseng tao kasi malakas yung adrenaline ko at talagang mahilig din ako sa mga gano'n, sa mga, ang tawag na nabobobo ako. Basta malakas ako sa mga ganong bagay. Ang hirap din kasi. Tapos, ano doon na kami, video ako te, tulugan to te. Video, cellphone, nakaganyan ang kamay ko sa bintana. Oh, hanggang sa dumating kami sa Katiklan. Ayan na, dumating na kami sa Katiklan. Pak! Nasa Visayas region na ako. Wala kaming picture. Alam mo, wala kaming picture doon sa, may mga importanteng details dapat. So, wala kaming picture doon sa bagay. May papunta ng Boracay. O, diba? Malapit kasi kami sa Clark International Airport. May papupunta ng Boracay. Then, nung nandoon na kami sa Katiklan, is pagaba namin, pagpasok namin ng airport, nandoon na yung pak, ganyan, ano ba yung pangalan nun? Ay, isasuggest ko din sila sa inyo, guys. Hanapin ko lang yon, no? Ang dumapit sa amin is, ang nag-assist sa amin sa land tour ay, Island Star Express. Sila yung nag-attend. Pagdating namin mismo sa Katiklan Airport, is nandoon na sila. Pakpak silang ganyan. Tapos paglapit ko, ay ito sila, sabi ko. Paglapit ko, ano pong pangalan? Sabi, ganun. Ganito. Okay, sige, sakay po kayo sa bus. Ang laki ng bus, bes. Fully air condition. But again, parang 10 lang yata kami. Konti lang kami doon. Step by step, makikwento ko sa inyo. Pumunta na kami doon. Yung airport ng Katiklan, ipapost ko din dyan. And again, nung nandoon na kami, akala ko magtatagal pa kami. Kasi dapat, biruin mo guys, from 6 a.m. mula Pampanga, nakarating kami doon ng tanghali na, mga 12. Basta ganon, para mga 12 na yata yon. Ang check-in namin sa hotel is 3 p.m. Sabi ko, 3 p.m. Ando dito na kami. Parang feeling ko nung nandoon na ako sa airport ng Katiklan is malapit na kami sa Boracay. Inispe ko ganon. Besh! Pagsakay ng bus, higit yata 1 oras pa ang sakay namin dun sa bus. Ang layo pa pala ng Boracay Islands. Hindi pa pala yun. Dahil may Boracay Terminal pa. Boracay Terminal ba tawag doon? No, parang basta yung sasakyan naming mga maliliit na boat. Malaki naman ang boat. Hindi naman bangka lang mismo. Maganda naman siya. Pinakamalaki yata yung pinakasinakyan namin kasi madami kami. And fully, punuan talaga siya doon. Pagpunta namin doon is sa Katiklan Airport. Pinayungan kami. Ay, Katiklang Airport. Ay, mali-mali na yung sinasabi ko. Nung nakasakay na kami sa bus is, ang tagal. Ang lalim ng bangin. Ang taas ng bundok. Puro sea, bundok, dagat, ang makikita mo doon. Makikita mo rin ang white sand na nga siya eh. Malapit na kami. Ganun ang sinasabi ko. Malapit na kami kasi white sand. Yung mga kasama ko tulog. Ako, tulog talagang super video, super, pinagmamastan ko talaga yung paligid. Gusto ko namnamin yung experience ko, ganun. Tapos, nung nandoon na kami, paggaba namin dun sa parang port na kami, sa port terminal, is nagbayad kami doon. Parang, to be exact, is 250 each. Hindi kasi yun kasama, hindi siya inclusion sa aming travel. Nakahiwala yung environmental fee at nakahiwala yung environmental and what do you call this? Environmental fee at saka yung fee sa mga terminal fee and environmental fee, binabayaran yun, nakahiwala yun. Pagdating namin doon is binayaran namin yung terminal fee which is 250 pesos. 250 pesos. Yun na. Tapos may sumundo na sa amin doon, may laging doon, mga pangalan. Then sinundo na kami, sinakay na kami doon nga sa boat namin, which is hindi siya, malaki siyang boat. Kumbaga sa lahat ng kasi ang daming pumupunta mga Boracay. Ang dami doon. Pinakamalaking boat yata yung nasakyan namin. Pagsakay namin doon guys, is talagang yung nilalakaran namin, masasabi ko yung airport doon, ay yung terminal, what do you call that? Yung parang sa mga port, yung pinaka-port nila doon, hindi talaga maayos kasi walang mga bubong. Tapos, yung pang kanilang yung inaapakan namin is parang mga floating device. Mga floating device siya na pag inaapakan mo, gumagalaw talaga yon, super galaw-galaw talaga siya. And then, pagsakay namin doon, super shaky. Super shaky talaga nung malaki-laki naman yung boat namin. Super shaky nung boat. And then, pinuno talaga. Parang unang-una kaming sumakay doon. Tapos, ang dami-dami pa mga dumarating. Kasi kailangan pala, hindi namin alam na kailangan palang punuin yung boat. Parang 40 person yata yung kasya doon. Ganon yung kasya. Tapos, nung napuno na, andar na. Habang nasa boat ako, umuulan-ulan kasi that time parang hindi maganda yung weather. Habang nagabiyahe din kami doon sa bus, malakas ang ulan. Habang nandoon na kami sa boat,
is parang feeling mo hindi siya tumatakbo. Pero pag tumitingin ka sa bintana, umaandar naman siya. Mabagal lang. Siguro, it takes a minute para how many minutes? Siguro mga 15 to 20 minutes bago kami nakarating sa Boracay Islands. O, diba? Pagdating namin sa Boracay Islands, ando doon, lumapit na naman kami doon, hinahanap kung anong hotel kami, sinabi namin kung Villa Simprosa Hotel, doon kami, ganyan. Wait lang po kayo, darating yung ano tawag doon? Yung Island Express. Yung Island Express talaga yung land tour namin. Siya yung land tour mula, basta land tour, si Island Express ang laging, Island Star Express. Sila yung laging susundo sa amin. Sinakay nila kami sa L300. Pag sinakay kami sa L300, ang laki-laki ng L300, pero apat, tapos dalawang couple lang din na parang lesbi. Lesbi, para may couple na dalawa. Bali, 6 lang kami doon. Pagkasakay naman namin doon, syempre umuulan-ulan. And then, ang nangyari na naman is, ang layo pa. Ang tagal pa pala din. Super ang layo. Sabi ko, nakailang sakay na kami. Sakay na naman kami. Pagsakay namin doon sa L300, guys, pagdating na namin sa Boracay Islands, is baha. Nagbaha pa, pinahubad pa kami ng mga shoes. Mula doon sa parang plaza nila, nagubad kami ng shoes, pinayungan kami ng mga guy na nag-a-assist sa Island Star Express, pinayungan kami. Then pinagchinyelas kami. Syempre nagdala kami ng chinyelas namin. At puro SpongeBob yung chinyelas namin. Okay, puro SpongeBob. Tapos, yun na, hinatid na kami. Tapos guys, pinatid na kami ng mga boys, 2 lalaki yon is, ayun na, sa Villa Simprosa Hotel na kami hinatid. Bali, syempre, parang bawat kilos doon may bayad. Then, nagbigay ka na naman ng parang tip, ganon, sa mga guys, sa mga binigyan namin ng tip. Tapos, nakapag-check-in na kami. Ang bilis ng proseso Ando doon na kami. Guys, dumating kami doon, aaminin ko sa inyo, is 3. Magti-3 talaga siya. Magti-3 PM na talaga siya. Talaga yung exact date mo from 6 AM here. Hanggang doon nakarating kami ang check-in namin is 3 PM. Talagang magti-3 PM na rin kami dumating. Pagdating namin ng hotel, guys, sumanap kami ng kain. Bakit? Hindi kami kumain. Wala kaming kain doon. Hindi kami kumain. And ang unang-una namin kinainan ng mga 3 na, mga 4 na kasi nagpahinga pa kami ng konti Siguro mga 4 na yon. Kumain kami sa Mang Inasal. May Mang Inasal doon. Kumain kami sa Mang Inasal. Pagkain namin sa Mang Inasal, alam mo ginawa namin guys, namili kami agad ng pasalubong. And yung mga pasalubong doon, super pricey. Siguro it takes mga 3 times yung price niya here. From mababalakat yung mga damit, yung mga accessories, ganun kamamahal yung mga bags, ganun kamamahal yung price, mga 3 times yung price niya. At eto yung bracelet na to is binigay, ang bumili nito si Julina, shout out sa kanya. Siya yung bumili, lahat kami binilihan niya. Pinalagyan niya ng Boracay, then pinalagyan niya ng pangalan. Kasi ang hirap maghanap ng bracelet kasi yung iba, parang nakikita mo rin naman dito. Kasi wala siyang engraved na Boracay kasi gusto namin talaga, doon talaga galing yung bracelet namin. And then, ito nabili namin, mga bags. And ito, ang pinaka nabili ko lang is yan, shirts lang guys. Saka mga shirts sa mga friends ko. Kasi ang mamahal talaga din ng price doon. At aminado naman ako kasi ang layo talaga ng kalakalan. Kung baga dadalhin yung product mula doon saan, dadalhin sa island, parang ang layo. Ang layo din. Kaya okay na, sige yung price, ganun na rin talaga siya kamahal. Una-una namin ginawa, nung napagod na kami namili, is pumunta kami sa seashore, doon sa gilid ng dagat. Kasi hapon na, diba? Super dami ng tao talaga, guys. Ang pure ng sand nila. Take note. Kasi, diba sa short, pag naliligo tayo, nagkakaroon ng sand yung short na, ayan nagkaroon ako doon sa short kasi may pocket siya. Naipon ko siya, ayan Yan yung powdery sand ng Bora. Nakapagdala ako. Actually, nasa shorts ko ito. Kaya kahit papaano, is nakasave ako ng sand. Meron akong souvenir. Souvenir sa sand. Pero alam ko sabi, bawal daw magdala ng sand. Pero kung, di ba, syempre na-stuck sa shorts hindi ko na nilabahan doon, nagkaroon ako ng sand ng Bora. Ayan, tinabi ko. Ayan, Ay. Ayan. Tapos, yung first day namin doon, ganun ang ginawa namin. First day na yun, guys, more on travel pa lang namin, is first day na namin yon. Then on second day, first day namin, nagala pala kami nung gabi na, is syempre nagpahinga kami sa pagod namin, di ba, pagkayari namin gumala. Pagkayari is
nagala kami nung gabi. Gumala kami, nag-nightlife kami. Tingin-tingin lang. Bumili din kami ng mga pasalubong namin nung gabi na yun. Tingin-tingin. From Station 2 kami. Meron hanggang, dumiretso kami hanggang Station 3. Station 3. Actually, Station 1, Station 2, Station 3. Pero sa Station 1, hindi kami nakapunta. Sad to say. Pero ando doon pala yung parang Mama Mary. Hindi kami nakapag-picture doon. Kasi hindi ko naman alam na ando doon pala yung Mama Mary na parang ginagamit na trademark ng Boracay. Kasi Station 2 and Station 3 lang guys. Super layo na, ang lawak-lawak. Nakakapagod na talagang gumala doon. Tapos, nung gabi, parang hindi ko alam guys. Sorry ha. Pero parang nakulitan lang ako. Kasi, bawat lakad mo, ang dami nag-o-offer na o pa-braided ng buhok, o pa-massage, o paluto kayo dito. Parang ang daming makukulit na tao. Siguro dahil inispect ko na lang, sige kasi hindi naman siguro lagi. Pero feeling ko naman is everyday maraming tao doon. Super dami talaga kasing tao, mga foreigner. Pero pinakamarami kong nakita is mga Korean. Korean talagang pinakamarami. Konti na lang ang mga Amerikano eh. Mga Chinese, meron din mga Chinese. Pero mostly Korean talaga yung gustong-gusto makapunta sa Boracay. Then, nung gabi na yon, siguro umuwi kami, guys, is 12 a.m. in the morning. Kakagala namin. Bumili ulit kami ng pasalubong nun. Puro pasalubong. Kasi in-expect namin, baka on last day, hindi na kami makapamili. Diba, kapag nag-i-enjoy kasi tayo, ang bilis ng oras. Ganun yung in-expect, yung mindset namin eh. Baka hindi na makabili, kaya kailangan bumili na agad. Ganon, naging super excited. Pero actually guys, dahil nga, actually namili kami ng pasalubong doon sa bungad pa, hindi namin alam guys. So, from Station 2 to Station 3, parang sa Station 3, ang pinakamaraming bilihan ng pasalubong. Ando doon din yung La Carmela de Boracay. Dapat talaga sa La Carmela de Boracay kami. Hindi lang kami nagkasundo ng travel agency. Then nakita ko yung La Carmela kasi yun yung may swimming pool. Nakita, ito pala yung La Carmela. Maganda yung La Carmela. Oo, maganda yung La Carmela doon. Then, kumbaga tabi-tabi din naman sila. Pero kami, papakita ko yung video dyan, hindi kami front beach. Kung lalakad pa kami ng konti. Konti lang naman, siguro mga 2 minutes bago doon kami sa beach. Malapit lang din naman kami. Yun yung first day namin. Then, syempre, namili naman kasi meron mini rep kami. Bumili kami ng drinks namin, ng mga food namin, nilagay namin sa rep. Then, nag-shot din kami ng mga sandwich. Nag-shot din kami ng konting mga mild drinks lang doon. Then, jorlog na. Syempre, kailangan bukas tayo swimming ng maaga. Actually, hindi naman kami nagising ng maaga. Kasi, on that night, first day namin, is may mga lumalapit na sa aming mga tours. Ando doon kasi yung mga Boracay activities. Meron tinatawag na land tour, tsaka meron tinatawag na island hopping. Ang tawag nila is island hopping and land tour. Ngayon, that time is masama yung panahon kasi doon. And no choice kami, sinabi hindi magiging available yung island hopping. Kaya kailangan, wala kaming choice kundi sa land tour. O then nag-down kami kay kuya na nag-assist sa amin dito nung namimili kami ng prutas. Nag-assist sa amin dito kasi tabi siya noon. Siyempre, tinatanong namin yung mga doon, legit ba ito? Kasi kailangan mag-down. 500 lang naman yata yung dinaw namin doon. Then, early in the morning, 9 a.m., isusunduin niya kami sa kung saan yung hotel namin. Kung anong station, sinabi, number, ganyan. Kinontak naman kami. Kasi umaga, on the second day, nag-swimming na kami. Then, kinontak na kami, nasusunduin kami. Kaya nagbihis kami. Dahil nga, syempre, land tour kami. Sa land tour, may mga video naman ako. Okay. Sa land tour, ang ginawa sa amin ni Kuya, ganito ha, nung nasa unang destination, alam mo ganitong, parang may mga budol eksena din. Kasi, sabi ni Kuya, is malapit lang, sabi niya. Ginawa namin, sasakay ba tayo? Kasi ang sabi niya nung una, susunduin niya kami. Parang may motor siya eh. Alam mo ginawa namin? Kuya, kung malapit lang pala, is lakarin na lang namin. Sabi namin. Tapos lakad kami, akala ni Kuya, hindi kami sanay sa lakaran. Then, naglakad naman kami. Ang eksena naman pala, alam mo, tinago niya yung motor niya. Tapos, dahil 4 lang kami, sinakay kami, yung jowa ng friend ko, ng operator ko, tsaka ako kupuna, ang inuna niya. Kasi 4 kami, di ba? Sinakay kami sa motor, 3. Hinatid kami doon. Ang unang inatiran sa amin is ang tinatawag na Bulabog Beach. Doon kami dinala. Pagdating, sinundo na naman yung dalawa. Malapit lang din naman, pero ang layo kung lalakarin mo. Parang may budol, eksena nga, bakit ang layo ng paradahan ng motor is pwede niya naman kaming sunduin na lang doon. As in, halos nagkasalubong na lang kami, naglakad talaga siya. Tapos gusto niya is mag-commute pa kami. May motor naman siya. Ngayon, sabi ko, sabang sinasakay niya ako, parang may budol eksena nagaganap. Sabi kong ganon. Sa sarili ko, nararamdaman ko kasi ganon. Kasi habang naglalakad kami, ito pala yung motor ko. Sabi niya, malayo yun, sakay na lang kayo. Pero sinabi niya, malapit lang pwedeng lakarin. Then nakakaramdam na ako, parang may something. Sabi ko, nararamdaman ko ganon yung feeling ko, eksena.
Tapos, dinahatid niya naman na kami sa Bulabog Beach. Pagdating namin sa Bulabog Beach, ando doon yung kayak. Yung bangkang malinaw, doon yung picturean. At doon din nakalagay yung nyog. Yung nyog na parang trademark din ng Boracay na nakahiga. Marami nagki-picture doon. Pati yung Welcome to Boracay, marami nagki-picture doon. At nando doon din lahat ng mga water activities. Lahat ng water activities meron doon. Nando doon siya. Yung mga parasailing, lahat yata nando doon. Pero kung makikita mo sa Bulabog Beach is, dahil marami siyang nyog, nagkalat yung mga parang, kung makikita nyo maitim guys, yung parang tubig nila doon, dahil yun sa nyog. Hindi siya dahil may lumot siya, hindi siya lumot. Dahil siya sa nyog, yung mga parang mga tawag stem ng mga nyog, ganon, or yung parang sa pinakabunga ng nyog, nalalaglag yun, kumakalat sa dagat. Kaya akala mo is maitim yung tubig, pero hindi rin siya lumot. Okay. Tapos pagdating namin doon, alam mo, pagdating namin sa Bulabog Beach, dahil nakompleto na kami nung sinundo yung dalawang babae. Sabi mali daw yung computation sa amin. Ha? Sabi kong ganon. Anong mali? Sabi kong ganon. Mali daw yung computation namin. Sinisingil niya sa amin is tuto yata. Tuto yung sinisingil niya sa amin. Pero ang pagkakaalam namin nung gabi is parang 1.9. Parang ganon. 1.9 lang yung alam namin. Pero ando doon na kami sa beach, is sabi niya, tuto. Ano na namang eksena? Sabi ko sa sarili ko lang, ano na namang eksena? Kasi parang magulo ganon. Tapos, hindi, sabi niya, di ba ganito yung lantern ninyo, ganito yung bayad ninyo, sabi niya ganyan. Kinumpit naman namin, ay oo, tama naman yung computations. Kumbaga, yung unang computation lang ni Kuya is mali. Kaya lang, kumbaga, di ba, sa tagal-tagal mo nang ganun yung trabaho mo, business niya na yun, is mali-mali pa rin. Nakaka-doubt lang, guys, kasi parang feeling mo, nagkakaroon ng budol eksena. Ganon, parang may budol eksena ng mga nagaganap. O de, eto ha, dahil sila sabi kong budol eksena ha, ganito pa. O de, pagkayari namin nagkayak na kami, picture-picture. Alam mo ba yung kayak doon, super mabilisan din. Parang hindi mo ma-appreciate na parang pinapatreasure sa'yo yung experience, yung moment. Hindi. Opus ka ng ganito, opus ka ng ganyan. Ganun kabilis. Talaga mabilisan. Within siguro wala pa akong 2 minutes or 3 minutes lang ako, nayari na ako sa kayak. Pagkayari namin sa kayak, guys, pag nagka-picture ka sa Welcome to Boracay, lahat ng kilos doon may bayad. Ang daming mga human drone. Actually, sige sabi ko, pagbalik na lang natin. Kasi ang dami nagpapapicture. Pati dun sa nakahigang buko, hindi kami nakapag-picture doon. Kasi ang daming nagpapapicture doon nakapila. Tapos may mga taong nagpipicture sa kanila, nag-video sa kanila. Lahat yun may bayad. Dahil hindi kami nakapag-picture kasi ang haba ng pila. Doon kami sa ilalim. Sa ilalim kami nag-picture. Kasi nga, may dala akong selfie stick na stand. Doon na lang kami nag-picture sa ilalim. Pero para makuha na pa rin namin yung pinaka-coconut na parang trademark ng Boracay. Then after that is sinakay kami sa electric motor. Parang electric bike, electric tricycle, something like ganyan. Ang kasya sa electric tricycle, parang 8. Kasya yata yung 8 doon. Electric, super electric siya. Para, syempre, ma-maintain yung pollution sa Boracay. Kasi gano'n, super linis. As in, masasabi mo naman talagang malinis talaga yung island pa. Tapos, at wala rin naman siya yung nakikita mo para mga tubo-tubo dun sa dagat. Wala na siyang ganun. Hindi mo na makikita yon kahit isa siguro, di ba, dahil na-renovate na rin, naayos na rin yung Boracay. Renovate ba tawag doon? Okay, binigyan kami ng ganito. Pagpunta namin sa Bulabog Beach, yun lang eksena, no? Nagsag-human drone. Hindi pa kami nag-human drone kasi ang daming tao pa doon. Kasi lahat nagbabayad. Nakikita mo doon sa kamay ng guy, 100, 500, ganun yung mga nagbabayad sa kanila. Talagang lahat may bayad. O de, sinakay na kami doon sa tricycle, electric motors, ganun. Super video lang akong ganyan. Parang na-confuse ako. Sabi ko kay Kuya, sabi kong gano'n, Lantor. Kasi makikita mo parang may nakalagay naman dun sa kanila, nagpagpaparen talaga yung mga electric motors na yan. Kuya, sabi ko, kung kami na lang ba yung magkakausap sa'yo, pwede ba yun? Sabi ko, ipapackage namin. Pwede, sabi niyang gano'n, no? Kuya, tinanong niya ako, magkano ba yung binayaran ninyo? Sabi sa akin nung driver, kasi kinakausap ko siya habang nagbibideo ako. Sabi ko, tuto yung binayaran namin. Ganito pa nga yun nangyari. Kwinento ko sa kanya kasi nga naiirita nga ako. Parang there is a budol. Tapos, hindi siya nag-react. Pero parang feeling ko kung kayo guys, kung nandoon kayo, maglalantor din kayo. Kumausap na lang kayo ng mga electric doon. Kasi kung dumadaan pa sa mga taong nag-aayos, namimigay ng mga ganito, marami, kung itinerary, marami doon na lalapit sa inyo para mag-offer ng ganito yung kayak, mura lang, ganito yung parasailing,
marami mag-o-offer na mga Boracay activities doon sa inyo. Ngayon, kung sabi ko, kung alam lang natin, no, tayo na lang sana yung kumausap dun sa mga yung mga electric motor para mas nakamura tayo. Hindi naman siya nagtaka nung sinabi kong tutu, sabi kong ganon. Pero feeling ko guys, kung kakausap kayo ng ganon, tapos dadalhin lang kayo sa mga land tour destination, mas makakamura kayo. Ganon, pwede nyong isa alang-alang din yun kapag nandoon kayo, lalo na kung tight yung budget ninyo. Pero kung hindi naman, syempre parang kumbaga tulong din naman sa mga nakatira doon, di ba? Then, pagdating namin guys dun sa Bulabog Beach, super bilis lang namin, no? Ang sinunod namin is yung New Coast. Nag-New Coast kami. Sa New Coast, guys, makikita mo super ganda talaga ng mountains, ng mga building. Sige, daan. Pati mga mountains, ang building, super linis, ang fresh ng air doon, masasabi ko talaga. Sa New Coast na ito guys, parang mga akala mo mga condominium type, yung kanilang yung mga hotel doon, ganun siya. Tapos, ang ginawa lang naman din naman namin doon is like picture-picture lang din naman kami. Pero sinabi naman ng namin, nag-drive sa amin na pwede kayo mag-swimming. Sige, di ba? Kung mag-swimming ka rin naman, bakit hindi na lang? The same lang din naman, di ba? Hindi na kami nag-swimming. Picture-picture na lang din kami. Okay, pagkaya rin namin nag-picture sa New Coast, ipapost ko yung mga picture namin sa New Coast. Sumunod kami guys sa keyhole. Nag-keyhole kami. Alam mo doon sa keyhole, hindi kami nakapasok. Doon lang din kami sa labas. Kasi dahil nga that time is masama yung panahon, nakikita mo talaga yung formation ng rock. May butas sa gitna, tapos nakaikot na ganon. Sabi kasi maraming nalalaglaga mga debris. Di ba tawag doon? Yung mga maliliit na bato. Kaya hindi pwedeng lumapit. Pero yung iba, kapag summer na summer, pwede sila mag-picture. Minsan talagang mismo doon sa keyhole na yon. Pwede kang pumasok. Pero kami that time, sa labas lang kami. Daming pila. Nag-aagawan pa sa mga pila. Hindi rin organized. Minsan nagagalit na ibang mga nagpipicture kasi may mga bayad din. Kami may stand kami. Best, may stand. Ang sabi nung kasunod namin, kami na lang mag-picture sa inyo. Then, sila yung kami, pinicturean nila kami. Pinicturean ba namin sila? Pinicturean din yata namin sila. Oo, pinicturean din namin sila. Nag-give and take na lang kami para hindi na kami magbayad. Then, pinicturean nila kami isa-isa tapos by group, ganun din sila. The same din yung aming tripod, yung aming dalang stand, no. Parehas talaga kami ha. Then, yun lang guys. Picturean lang sa Pihos, tapos naglakad lang kami, sumakay na naman kami doon kay Kuya. So sinabi namin, tara na Kuya, kasi wala namang ibang activities doon more on picture-picture lang. Pagdating namin doon, sumunod kami guys sa Puka Beach. Ang Puka Beach is last destination namin. Pagdating namin doon, kumain po na kami ng tanghali. Kumain kami doon sa marami mga kainan doon Marami din bilihan ng mga pasalubong din doon guys sa Puka Beach. Ando doon nakalagay yung Puka Beach at yung, alam mo yung pinaka-trademark din na ginagamit nila kung anong date ka pumunta. Ando doon is August 29 na kami. 28, 29, 30 kami 28, 29, 30. August 29, second day namin yun land tour. August 29 is ando doon na kami sa Puka Beach. Guys, picturean din doon ang haba ng pila. Pero actually binigay namin is, pag nagpipicture sa amin, binibigay namin is 100 pesos. Pero almost naman makikita mo 100. Makikita mo nakalagay sa kamay nila yung mga pera Kumbaga parang donation. Sinasabi nila donation lang yon, donation. Pero mahihiya ka magbigay ng 20. Diba? Mahihiya ka magbigay kasi makikita mo yung hawak nilang pera. Mababa is 100 pesos. Picture solo, then group. Yun lang, yari na yung second day namin ng land tour namin. And the land tour namin yun. Actually, kung masasabi ko yung mangrove nakalagay sa land tour, hindi namin pinuntahan. Yun lang pala. Yung mangrove, yun lang yung hindi namin napuntahan dito. Sa land tour namin, yung mangrove lang ang hindi namin napuntahan. Ito yung parang bike na sinakyan namin guys. Parang tricycle. Ito, ayan. Ito. Ang isa pa sa hindi namin napuntahan, yung parang may Mama Mary, which is nasa Station 1 pala yun. Pagkayari nun guys, ng Puka Beach namin, hinatid niya kami sa Bulabog Beach kasi hindi pa nga kami nakapag-picture or magpa-human drone sa iHeart Boracay. Pagpunta namin doon, walang tao kasi tanghali na mga 12 or 1, ang init-init, diba? Tapos habang tinayo ko ng stand ko, nag-picture kami doon, may lumapit na guy na i-human drone daw kami. O sige na nga, 'di ba? Nag-human drone naman, maganda naman yung result. I-send ko na lang yung video, lalagay ko yung video diyan. Maganda naman yung human drone. And sinend ko rin sa TikTok and sa YouTube ko. Sinend ko na rin sa YouTube 'yan. And then after that is umuwi na kami. And then ang tour namin on second day. Pagkayari is pag-uwi namin that day is hindi na kami nag-lunch, natulog yata. Natulog na kami. Nagpahinga kami, natulog. Then nung hapon, nung second day is nag-swimming kami. Super swimming, then nag-live ako sa TikTok. Nag-swimming lang kami. Kumbaga second day na namin,
is last day na lang is yari na kami. And again, sa last day ng tour namin, is tinan mo ang travel agency namin na inoffer niya kami ng hapon yung flight namin or gabi. Sabi kasi kung hapon, dapat alas 12 pa lang is mag-out na kami. Kung gabi naman, is makakapag-ikot-ikot na kami hanggang hapon. Kasi 9:30 yung flight namin. Okay? Tapos, and nung gabi na yon, ano ba? Saan na ba ako? Sinashare ko pala sa travel agency, no? Sabi niya, ganitong eksena pag sa travel agency ha, yun lahat pala ng mag-end tour ng third day is ang out talaga sa lahat ng hotel is 12 p.m. Oh my God, sabi namin kung 12 p.m., 9:30 pa yung flight namin, ang tagal pa namin sa labas daw kami ng hotel maghihintay kasi doon din kami susunduin ng Island Star Express. O di ang tagal. Ang ginawa namin is nag-extend kami hanggang 4. Nagbayad kami ng 150 per hour. Oo. Parang 800, 150, 153, 600 ba? 600 ba yung 150 ba? O 250? 250 yata guys yung binayad namin. Bali 750 yata yung, if I'm not mistaken, parang 750, 3 hours yung addition namin hanggang 4. Then natulog kami lang na tanghali na yun eh. Kasi last day ng third day namin guys is nag-swimming kami. Nag-lunch kami sa, gumala pa kami hanggang station 3, last day namin ng umaga. Kasi umaga, picture. Then gumala kami sa station. Kasi akala ko mainit, pero mabuko naman pala doon. Kaya malamig, tsaka mahangin. Yung last day namin, nakagala pa kami kahit tanghaling tapat, gumala kami. Then, kumain kami sa Andox. Actually guys, kung kainan, aaminin ko sa inyo, oh my God, yung palang second day namin nung night, hindi ko na-share. Merong lumapit sa aming guide na seafood restaurant. Then, pagpunta namin doon, inoffer, paluto kayo, ganyan-ganyan. Meron silang mga Boracay fire dancer. Okay. O di pagpunta namin doon sa Boracay, sa second, nung parang ang dami parang market, parang seafood market ang tawag nila doon. Di kinuwanan kami ng table sa pinakaharap kami. O, syempre masasabi mo may pagka-pricey yung price ng seafoods. Ang binayaran namin doon is 2.5. May drinks na kaming Sanmig na 6 na hindi yung 500 ml, yung mas maliit pa doon. Hindi ko alam kung ilan, hindi ko alam, ngayon ako nakakita ng gano'n na mas maliit yung drinks na yon ha. Hindi ko alam na may gano'n pa pala, mas maliit pa sa 500 ml. 6 na gano'n, meron kaming sinigang na hipon, meron kaming scallops, meron kaming bangus na, what do you call dun sa bangus? Hindi naman siya inihaw guys. Naka-open kasi yung bangus, tapos merong peeling. And then, meron kaming sisig. Kasama na yun, nasa 2.5 ba? Meron kaming sisig, meron kaming parang, lumpiang Shanghai. Kasi may pulutan pang extra, yung drinks. 2.5. Then, may charge siyang table ha. Kung akala ninyo walang, ang charge ng table is kulang 300. Automatic na kasama na yun. Nung nag-bill out kami, kasama na siya agad doon sa aming, what do you call this one? Sa aming sheets. Sa aming, tawag doon. Basta doon, nasa bill out namin, nakasama na siya. Tinanong ko, ano to? Sa ano po yan? Sa table. Okay, sige, wala nang problem, wala nang usapan. And then, pagkayari nag-perform ng fire dancer, guys, talagang umikot sila para manghingi ng tip. Dahil unang-una kami, no chase kami, kundi magbigay ng tip, di ba? 3 times silang sasayaw sa unang sayaw nila hanggang pangalawang sayaw nila nandoon kami, pero nung nangyari na yung pangalawang sayaw nila besh, lumabas na kami besh, syempre, pero pwede kang kumanta, may mga live band, ganon. Super enjoy yon yung gabi na yon kasi yung moment na yon talagang ang sarap manood ng mga fire dancer, ng mga live band, may mga hosto pang, may mga malalaki pang umiiksay na sa mga table na sumasayaw, maluloka ka talaga, marami activities na nagaganap. And then ang daming foods, ang dami kang pwedeng pagpalian ng mga seafoods, madami doon. And then lumabas na kami ng 12 or 1 na yata kami umuwi. Then diretso na kami, syempre, kahit ganung oras guys, super daming tao sa daan. Super talagang dami. Hindi ka matatakot na mag-cellphone doon. Maraming pulis sa gilid-gilid. Makikita mo yung mobile patrol nila nandoon. Kasi ang dami-dami talaga. Parang oh my God, hindi siya weekend kasi weekdays kami is Miyerkules, Huwebes, Biyernes ba kami? Martes, Miyerkules. Miyerkules, Huwebes, Biyernes kami. Yun yung schedule namin. Hindi kami na weekend, weekdays lang kami. Kasi yun na talaga yung pinaka-date na pinakamura naming nakuhang
naka-promo. Kaya wala kaming choice. Pero weekend talaga ang gusto namin. Then, on the third day, guys, syempre swimming. Tapos, ang bilis ng oras kapag nag-i-enjoy ka. Masyadong mabilis yung time. Then, ang ginawa namin is, gumala pa kami sa gilid ng dagat kahit nakabihis na kami. Tapos, tumingin-tingin pa kami ng mga pasalubong. Syempre, what's the budget? Makikita mo, parang, magkano na ba yung budget na naubos ko? Sabi ko. Ang dala ko kasing, ang pocket money kong dinala is 15K. 15K, pero ang nagastos ko lang doon is parang kasama na yung mga pasalubong ko. Siyempre nagtipid-tipid din naman ako, 'di ba? Kung gusto niyo rin guys magtipid, maraming restaurant doon na mura. Marami rin siyang of course na restaurant mamahalin. Kung gusto niyo talaga may experience kasi may mga live band, may mga performer, mas mahal. Pero kung may mga tight yung budget ninyo or gusto niyo lang makatipid, feeling ko alam mo kahit 5,000 lang na budget ninyo doon kasya siya kasi may mga Jollibee, may Mang Inasal, may McDo, may Andox. Kompleto din. May mga mumurahing nagbebenta rin doon. May mga restaurant na mga maliliit na mumurahin lang din, iba-ibang Asian cuisine, marami doon. And kumbaga, masasabi mong Boracay Island talaga is, ando doon na lahat complete na may mga school, may mga akala ko, parang island lang siya ng swimming. Hindi ko alam na parang isang big community na rin pala siya. Then guys, dumating na yung susundo sa amin. No last day namin, sinundo na kami. Island Star Express pa rin yung sumundo sa amin. Sila pa rin, basta land tour, sinakay ulit nila kami sa L300. Kami lang po ng 4. Then may sinundo sa Han Hotel na mag-asawa with his baby, with his little boy. Hindi na pala siya baby kasi naglalakad-lakad na rin si Oms. Si baby boy, naglalakad na rin mag-asawa. Alam nyo ba, what an accident, na sila pala is the same yung travel tour na kung saan kami pumunta. Yung travel tour namin at saka yung travel tour nila, isa lang. Mula doon sa land tour hanggang dumating kami ulit sa Kalibo Airport ng gabi, is sila pa din yung kasama namin. Talagang naghiwalay na lang kami sa NAIA Terminal. Doon na lang kami. Hindi namin alam kung Kapampangan din ba sila. Then, on last day guys, the same, alam mo ba, pagdating namin sa Katiklan Airport, is 9:30 yung flight namin. Na-cancel yung flight. First na-cancel yung flight, sabi is mga parang 11. Baka 11 yung flight kasi may problem yung engine nung AirAsia. Okay. Pumunta kami ng second floor. Doon kami nagtulog-tulog po na. Then after doon, nag-announce na naman na yung flight is cancel again. 12 na naman yung announcement. Okay, 12 or 1, ganon. 12 or 1 again, second canceled. Pag second canceled, nag-announce na naman, dumating na naman yung oras, nag-cancel ulit. 3 a.m. in the morning. That's yun yung talagang pinaka-date or yung time namin na nakasakay kami ulit. 3 cancel siya ang nangyari. Pero meron kaming libreng Jollibee. Yes, may libre kaming Jollibee. Doon kami ulit na Jorlog. Nung nag-cancel ng pangatlong beses, na Jorlog kami sa second floor. Jorlog kami doon. Yung mga picture namin. Na Jorlog kami. Then, nung 3 na, oh my God, salamat, dumating na yung AirAsia. Dumating kami ng NAIA Terminal is mga 4 na. Mga 4 na. 4 na rin siya. The same, hindi rin ako natulog. Kahit yung gabi na yon, pag nasa taas ka, yung bituin nasa baba. Kapag nasa baba ka, yung bituin nasa taas. Kasi, yung liwanag nung mga ilaw sa baba, kitang-kita mo talaga guys. Again, yung experience the same na parang mahahati yung katawan mo, parang sumasakay ka sa Ferris wheel. Then, pag tumatagilid ulit yung kasi nasa bintana ulit ako. Nung tumatagilid na naman yung pakpak niya, feeling ko malalaglag kami. Ganun yung experience. Parang malalaglag kami. Ganun yung experience. Ganda. Dahil busy. Tapos, nakarating kami ng NAIA Terminal na mga 4 pasado na. Nabudol na naman kami sa NAIA Terminal. Alam mo ba, may isang guy doon nag-offer na sumakay kami sa hindi siya L3, parang FX ganon. Tapos 800 yung siningil sa amin. Syempre dahil puyat na kami, pagod na kami, no choice kami. Kumbaga doon na kami sumakay. Pero yung mga kasama ko sana, dapat mura lang yun, dapat 500 lang yun, sabi ng mga kasama ko. Pero 800 yung siningil sa amin. 850 pala yung siningil sa amin. 200, 250, ganun yung bayarin namin. Then guys, pagdating doon, hinatid kami sa Genesis na P2P papuntang SM Clark.
Pagdating namin doon guys, oh my God, from 4, naghintay na naman kami ng almost 1 hour. Kasi 5:30 yung darating yung bus papuntang papuntang SM Clark na Genesis na P2P, which is 430 yung fare nila nung that time ng August. 430 yung fare. Hanggang hagardo ako, besh. Pagdating dito, pagdating ko, balibag ng gamit, Jorlog. Hindi ko na alam ang nangyari. Super pagod doon sa yung travel mo. Pero best experience talaga. Syempre, hindi mo unforgettable moments, hindi mo makakalimutan yung experience mo. And na-treasure ko talaga siya kasi hindi ako na-jorlog. Hindi ko alam. Dahil siguro pa ang kape ko, hindi ako naka-jorlog sa whole travel na yon. Walang jorlog. Yung lahat ng parang nare-remind pa sa akin kung saan kami pumunta, ganon. Kung ano yung mga destination, step by step nare-remind pa sa akin, naalala ko pa. And yun na lang siguro, yung pinaka-souvenir ko yung sun ng Bora. Pero which is, sinasabi nilang bawal. Ito kasi nakuha ko na lang sa shorts ko. Kaya nakapagtabi ako ng sun ng Bora. And, ganon guys, ang tip doon. Ang nagastos ko is, umabot ng 13,000. Kasama na lahat na. Yung booking namin, yung mga gastos namin sa land tour. Kasi vice versa naman na yun guys. Yung papunta namin, ganun din yung pabalik sa land tour namin. Ganun din yung way namin. Okay? And masaya yung experience. Less hassle. Talaga, smooth transactions lahat ng naganap sa amin. And best experience, of course. Pero 13,000 lang yun na gastos ko. Super tight, super budgeted pa yun Limited lang din yung mga pasalubong na nabili ko. Mga coin purse na maliliit, mga damit sa mga piling friends. Tapos binilan ko yung mother ko ng bag na may Bora. Yun lang yung nabili ko. Tapos yung bracelet na binili pa ng friend ko na may, syempre kailangan may souvenir ka. Tsaka yung damit na sumusod kong Bora. Ito na lang yan. O yan. Kaya kailangan ingatan. Kasi may pagkaipat. Kumbaga parang print yung mga binabayaran doon. Yung print na to parang binabayaran doon. Kumbaga kung totoo, pwede ka naman magpa-print ito para mura na lang, di ba? Pero syempre dahil importante is galing doon lahat. And sasabihin ko sa inyo guys, makatipid kayo doon kung magla-land tour kayo. Ay, nung nag-ano kami, guys, yung tawag dito, nung island hopping, yung water activities, 1,000 each. Sa 1,000 each, include na doon yung tawag dito, ando doon yung Crystal Cove, ando doon yung Magic Islands, ando doon yung Puka Beach, Crocodile Islands, and also yung Hot Kawa, snorkeling, kasama siya doon. Pwede kayo mag-snorkeling. Yun yung worth 1,000 yun guys, kasi yun yung offer sa amin. Pero again guys, huwag kayong magmadali. Kasi pagdating mo doon, actually, ang daming mag-o-offer na murang presyo. Hindi namin alam guys na, ganito na lang yung kayak, ganito yung price, 4 kayo. May mga ganun palang eksena kasi nakatambay ka doon, ang daming lalapit na mag-o-offer na mga taga doon, na mga tao doon. Nakikita mo meron silang mga suot-suot na nagkapatunay na talagang legit sila. Ganon. Tapos, ayun, ang mura ng offer. Kaya kayo, kung may itinerary kayo na para mas makamura, may mga lalapit sa inyo doon. At kung sa land tour naman guys, sinasuggest ko sa inyo na makipag-usap na lang kayo sa mga nag-iikot na mga electric motors. Makipag-usap kayo, baka mas mura din. Kasi tuto yun sa amin, may taong dinaanan. Unlike yun sa makikipag ka ng actual dun sa mga kausapin nyo, personally yung mga nag-iikot na, kasi ganun din yung ganun din, alam na nung mga motor kung ano yung mga pupuntahan, kasi parang ginawa sila doon for travel talaga, for land tour talaga sila, hindi sila nag-aangkas ng pasahero, more on iniikot nila, kabisado na nila yung dapat nilang puntahan na ito doon. Kaya mas makakamura kayo kung kakausap na lang kayo. Okay? Sa mga pagkain naman guys, is marami namang mga mura ding pwedeng kainan doon. And may mga Jollibee din, McDo. Yung price, parang the same lang din naman. May taas lang ng konti, pero halos the same lang din yung price. Kaya kung gusto nyo rin kaya lang, siyempre gusto mo rin maka-experience na makapag-restaurant ka, gano'n, di ba? Makapag-seafoods ka. And siguro i-treasure nyo lang din yung moments para mag-enjoy kayo, and kailangan prepared talaga kayo. Ako siguro masasabi kong lahat nalagay ko sa bag, and 7 kilos guys yung available sa airlines, yung kanilang yung hand carry nila, worth 7 kilos lang talaga. Kapag lumagpas ka doon is mag-payment ka, kasi nung pagbalik ko nung kinilo ulit ako doon sa Katiklan is 6.8, kahit na may mga pasalubong na akong dala, pati yung mga bag ko, lahat ng bag ko kinilo. Kasi nung nandito kami sa NAIA terminal, hindi naman siya kinilo, walang kiluhang naganap sa amin.
Hindi ko alam, siguro dahil nakita naman na maliit na may mga backpack namin. Pero kasi nag-online din kami, kaya wala na rin ganun. Pero nandoon kami sa Kalibo, is kinilo yung mga bag namin. Pero hindi naman umabot kasi maliliit din naman yung laman ng mga backpack namin. And yun lang yung i-share ko sa inyo. And siguro by this coming mahal na araw, January, February, March, April, parang April yung mahal na araw ngayon. And we are planning to go to Palawan. Pero hindi namin alam kung saan exact sa Palawan. And share ko ulit sa inyo yung experience namin doon. Kasi actually guys, naguguluhan kami kung magpapalawan ba kami or Siargao. Pero sabi nila, hindi yata masyadong maraming itinerary doon sa Siargao kasi more on beach lang din, swimming lang din, or yung parang tawag, what do you call doon? Yung tawag, di ba popular ang Siargao saan? Planuhin talaga is pumunta kami ng Palawan. Hindi lang namin alam kung saan Coron, kung saan sa Palawan. Kaya comment nyo guys kung talagang kung saan sa mas magandang puntahan namin sa Palawan. And by December, balak na lang ulit namin mag-book kami ng December para mas mura. And mas maganda rin guys na i-deal nyo talaga yung promo para mas makamura din kayo. Alam mo, nakuha namin yung promo namin worth mga 5-4 lang yata each. Ganun. Oo, 5-4 lang ha. Yung airplane namin, yung hotel namin, yung mga land tour express namin, yung which is Island Star Express. Yun guys, lahat yun is 5-4 lang namin nakuha by promo. Oh, di ba? Parang pinakasulit deals na namin pinakakuha yung kasi yung iba 6,000 plus, ganon. Pero again, kung mamimili ka ng date mo, mas mahal. Pero kung sila na yung mismong date, again guys, kapag nagbo-book kayo sa mga travel agency, every hour nagbabago yung price. Every hour nagbabago yung date. Kaya kung magbo-book kayo, dapat sure na yun. Kasi hindi yun, ay, wait a minute, baka kakausapin ko pa ganito. Hindi. Nagbabago siya. Maaring mawala na yung slot na yun doon, then mawawala na siya, magbabago ulit yung price. Kaya kapag nag-book kayo, make sure na yung actual na yon is mag-down na kayo. Pwede naman yata mag-down. May mga travel agency na parang hulugan, may mga ganon. Pero kung kami, 1 year naming inipon, para nung nagbayad kami sa travel agency, cash na agad. Pero ngayon, by Palawan is, by 13 month kami magbabayad. Ngayon, magiging 8 na kami. Dati 4 lang kami, ngayon magiging 8 na kami. And gusto namin kasi actually guys, nang hinayang ako sa 3 araw ko at nahihirapan din kasi talaga akong magpaalam. Alam mo ba, nung nagpaalam ako, wala lahat ng boss namin. Napakaswerte ko naman dahil lahat sila nag-uwian. Lahat ng boss na Chinese, wala, umuwi lahat. Kaya naka-aura ako, naka-gora-gora ako, bitch. Ang mga kasama ko, galit na galit, iiwanan ko daw sila. Sino may iwan sa line ko? Walang may iwan sa line ko. Binilin ko na lang yung mga operator ko kasi gumagana na yung line. Hindi kasi ako aalis na kapag yung line, nag-i-start pa lang yung production. Dapat nag-output na, gumagana na sila lahat para kahit umalis ako, gagana yung production kasi wala magtuturo sa kanila kung aalis ka. And dapat nag-output na. Syempre responsibility mo pa rin yon. Buti na lang bes wala yung ingay. Buti na lang bes wala yung mga boss namin, besh. Sige, daan lang. Buti na lang wala yung mga boss namin nung umalis ako. Ngayon, hindi ako sure kasi andyan na lahat ng boss. Kaya we are planning na Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo ng mahal na araw kami aalis. Yes, sana matuloy siya ulit. Hindi na naman drawing. Kasi yung iba, syempre diba minsan, pag kasi ngayon na actual kang magbabayad by 13 month, hindi mo masusure kasi syempre marami kang payment na babayaran. But then again, pinaplano mo, tapos hindi mo alam yung 8 is magiging 4 na lang ulit, 'di ba? Kasi nga hindi nakakaipon ng pera. Unlike sa amin, naipon naming pera is umabot na 6-8 bawat isa. 5-4 lang yung booking namin. May natira, yung pera is natira pa para doon sa aming, meron pa kaming pocket money. Pocket money pa namin. Balit binili pa namin ng pasalubong yon. Actually guys, hindi kami namili ng mga pasulubong na pagkain kasi ang mga pagkain doon is, syempre hindi ko alam, Bisaya, nasa Bisaya pala ako. Pero yung mga pagkain na mga biskotso, na mga biskwit, parang the same na nakikita din sa mga terminal. Kaya, hindi na ako bibili, sabi ko. Hindi ko rin makain kasi yung mga ganung mga biskwit na matitigas. Hindi na rin ako bumili. Tsaka yung mga dried mangoes, dried banana na saba,
na parang kinoted sa sa sugar. Parang ganun lang din yung mga pasalubong na nakabalot, parang hawakan siya binalot siya ng papel. Sa hawakan mo yung papel. Hindi ko alam tawag doon, guys, sa ganung pagkain. Ganun lang din naman yung mga pasalubong. Kaya sabi ng mga friend ko, wag na tayong bumili ng pagkain kasi Sunday, Monday, kasi kung walang pasok na Saturday Sunday, o day yung pagkain baka masira. Kasi siyempre wala naman kaming rep sa boarding namin. Nag-board lang kami. O hindi na kami bumili ng food. Wala kaming napamigay sa mga, alam mo, wala akong napamigay sa mga operator ko. Siyempre, yung budget namin is limited. Hindi naman ganun kalaki. Pero, nakapagbora kami. Then, again, susunod na yung Palawan. We are just planning to go to Palawan. And we are happy, guys, na makamit ulit na maraming tao. Hindi ko masasabing hindi yata ako naging friendly doon kasi wala akong na-meet. But we are talking to na mga locals. Nakikipag-usap naman ako. Nagtatanong-tanong naman ako. And siguro kasi dahil din pagod doon. Para sana sa Palawan. Syempre kasi the more na marami kami, mas maboka kami, mas makwela kami, mas magulo kami. Kasi yung barkada talaga namin is, kami guys, parang very noisy kami, very talkative kami. Pag nasa mga restaurant kami, maiingay talaga kami. Mga babae, mga lesbi, mga straight guy, kompleto kami guys, kakabihin ko sa inyo. And nagplano kami ng group namin, which is not a toxic. Yung hindi kami, dito yung group na pinili ko ngayon is wala kaming inggitan factor. Na kapag nagkakaroon ng lakad yung bawat isa, hindi nagagalit yung isa. Kasi marami akong by group dati before na ganon. And hindi sila matravel. Parang mahilig lang silang inom-inom, ganun lang. Ako naghanap ako ng group na which is mahilig sa mga travel. And tiningnan ko yung attitude na hindi nag-iinarte. Mahalaga kasi yun guys sa grupo namin na ayoko niyan, yun hindi nag-iinarte sa lahat ng lakad. Go! Lagi kaming on the go. Kung ano yung gusto ng isa, gusto namin. Hindi kami parang may contradiction lagi sa isa't isa. Mahirap makahanap ng mga ganong kaibigan na kahit natutulog kami pag nagplano yung isa, ganun tayo, magugo kami, hindi kami mag-iinarte na magagalit yung bawat isa. Kaya kailangan kami, ang ginagawa namin bago kami umalis, we are talking each other na ganito yung gagawin, baka mamaya mag-inarte ka doon, baka mamaya malasing ka, magwala ka doon. Ngayon pa lang, kung hindi ka na available, kung hindi mo kaya yun, huwag ka nang sumama. Kasi ayaw namin maging hassle, mapahiya sa pupuntahan. Tapos may mga kasama kang nag-iinarte, maglalasing, nagwawala, o nakikipag-away. Kasi before wala kaming guy na kasama. Ngayon magkakaroon kami dalawang kasamang lalaki, which is mahilig silang uminom. Hindi ko lang alam guys kung pag nalalasing is magiging baka magkaroon ng constant trouble. Kasi may mga ganong klaseng guy Kasi alam ko yung isang guy na kasama namin, ganon. Kaya bago kami aalis, nag-uusap-usap kami na pag sinabing ganito, ganito. Pag sinabing share, share. Hindi kami sa group namin. Actually, aaminin ko sa inyo, sa group namin, kung may gustong mag-join sa group namin, is hindi kami, tawag dito, give and take relationship kami guys. Hindi kami dito naglalamangan. So, kunyari, siya yung gumastos. Hahayaan mong siya na lang yung gumastos. Hindi ganon. Give and take ito. Kapag alam mong siya yung gumastos doon, ikaw yung gagastos sa ganito. Or minsan, actually na nagborakay kami, super dividing kami sa lahat ng presyo. Kunyari, namimili kami ng food, dinidivide namin kung mag-apat kami, dinidivide namin lahat yon. Kung kakain kami sa restaurant, dinidivide namin kung magkano yung bill namin. Ganon kami, hatian, walang lamangan. And actually, mahihirapan din kayo maghanap ng mga friends na ganon, na parang magkakasundo kayo sa lahat ng bagay, pero may makahanap kayo. And siguro i-share ko sa inyo, dapat talaga pag nagbabiyahe kayo, syempre malakas ka. Of course, kailangan yung body mo sa puyatan, sa travel, kung mahiluhin ka, dapat may mga bonamin ka, may mga plastic ang dala, kung sukahin ka, dapat kung alam mong ganun, piniprepared mo yung sarili mo, kasi lahat kami nai-stress. Lahat yung mga kasama mo nai-stress sa'yo dahil suka ka na suka dyan, nahihilo ka dyan, nag-iinarte ka dyan, ganon. Then seconds, dapat kung pupunta ka rin, lahat ng mga hygiene kit mo, lahat ng gagamitin mo sa sarili mo, is dala mo na din. Hindi yung nanghihiram ka pa ng sabon, nanghihiram ka pa ng shampoo, nanghihiram ka ng toothpaste, lahat na lang hiniram mo. Nanghihiram ka ng shades, alam mo magbe-beach ka, kompleto ka dapat. Okay, sa grupo namin ganyan kami. Nung aalis na kami, dala mo na yung ganito mo, dala mo na yung ganyan mo. Pinag-uusapan na namin lahat.
Hindi yung ayaw namin sa hate na hate talaga namin sa group na hihiram ng nanghihiram. Dapat lahat, lagi kang meron. Yung mga bagay na dapat gagamitin mo, piling mo na kailangan mo pag pumunta ka sa isang lugar. Ganon kami. Kahit dito sa mga nagsasambales kami, nagmumurong kami, pupunta kami ng tawag dito, ng Dagupan or ng Pangasinan, nagsiswimming kami, kompleto yung mga bagay na dapat meron kami. Of course, budget. Dapat din yung budget mo is feeling mo naman is kakasya. Kumbaga guys, 'di ba, lahat kayo gagastos. Maghiram ka na sa mga ibang tao, hindi yung hihiraman mo yung friend mo, alam mong gagastos din naman siya. Gagastosin niya yung pera, kailangan niya yung pera, mga pagkain doon, yung iinumin, 'di ba? Kaya kailangan kumpleto yung budget mo, yung sarili mo, yung mga gamit mo, at of course yung attitude and behavior mo. Kailangan ayusin mo din. Huwag ka mag-ina-inarty doon. Kung lahat jologs, jologs. Kung lahat go sa lahat ng lakad, go ka sa lahat ng lakad. Okay? Yun lang yung tip na pwede kong i-share. Pwede rin naman kayo mag-share sa, hindi ko na pala masasabi sa amin yun kasi talagang ayaw na rin ng mga friend namin. Actually, marami kami. Minsan nagmomotor lang kami kapag nagpupunta kami, nag-beach kami. Pero ngayon kasi nagsawa na kami dito sa norte. Parang dito na lang kami lagi. Kaya gusto namin mapunta ng Visayas, magplano ng Mindanao. And guys, kapag nag-travel kami, nag-iipon kami. Nag-iipon kami every sahod ng 500 pesos para kahit papaano hindi magiging mabigat. Kasi kapag biglaan na, 6,000, parang ang bigat ibigay. Kaya kailangan, kapag nagkaplano kayo, kasi sa amin nag-i-insist talaga ako na 500 every sahod, 500. Kasi ngayon dapat pagpasok ng September, October, November, December, 5 months, dapat meron kaming 5,000, di ba? Ngayon hindi na sila talaga nagbigay ngayon. Kasi gusto nila 13 month na lang nila ibibigay yung pangbayad sa booking namin. And nag-doubt ako kasi iba kasi kapag yung pera hawak na nila. Unlike dun sa naipon yung pera sa akin. Kasi ako ang laging taga-ipon ng pera. Ako yung laging naghahanap ng mga bookings. Ako na lahat nag-a-assist nun. Every time, kahit pag nandito kami sa norte, nasa Sambales kami, hindi kami pumupunta ng walk-in lang. Hindi kami nagpupunta sa mga beach na naghahanap pa kami. Dapat lagi kaming nakabook. Kaya ang ginagawa ko talaga is lagi ako nag-research para sa mga booking kahit sa Sambales lang kami, dito kami sa Dagupan, lagi kaming nakabook para hindi hassle. Alam mo yon, may susundo sa'yo, kakausapin ka na andito na kami, ganun. May ganun, hindi yung gabi na ando doon ka, nagbabiyahe ka, maghahanap pa kayo. Ang hirap ng ganun. Tapos mapupunta ka na lang sa mga beach na hindi mo gusto, hindi mabato, maganyan, di ba? At least kapag kasi nag-research ka, may mga beach kang dapat maaga pa lang para kahit paano guys. Kasi kapag malapit na, fully book na, mostly lalo na kapag mga weekend and mga holidays. Okay? And nagmamahal yon pag ganong price. Mas nagmamahal sila. Pero syempre kami naman kasi nakakagala talaga kami kapag mga holidays lang din. Kaya kapag alam namin yung holiday namin is mahaba-haba, nag-iipon na kami ng pera para matuloy. Kasi hindi natutuloy ang mga plano kapag hindi kami nag-iipon. Yung mga biglaan, actually nagbibiglaan kami kapag kumakain lang sa mga resto, ganyan. Kapag dito lang, ganyan. Pero pag talagang may expenses nang gagamitin or travel malayo-layo, nag-iipon talaga kami for the sake na matuloy talaga yung pinaplano namin. And second niya namin ngayon is Palawan and siguro Siargao. Pero alam mo, pinaplano talaga namin ulit bumalik sa Boracay. Yes. Kasi nga, aaminin ko, parang doon ko nakita na perfect destination na talaga yung Boracay kasi ando doon na lahat. Yung wifi, super bilis. Super lakas ng wifi doon. Globe din ako. Globe yung ginagamit ko. Ang lakas-lakas din ng Globe doon. Hindi ko lang alam yung ibang tawag dito, provider or subscribers o ano whatever. Basta ang Globe ang pinakamalakas doon. Kasi napansin ko, dati kasi smart ako talk and text. Pag nasa mga islands kami, walang mga signal. Napapansin ko yung mga kasama ko Globe, laging malakas yung signal. Kaya bumili ako ng Globe. Hindi ako nagkamali guys. Kahit yung Globe, super lakas niya sa Boracay. And actually may mga wifi naman sila. Free wifi sila doon. Very accommodation naman yung mga hotel. Pero it's like yung talagang hotel. Parang mga condotel, parang ganon. Mga condotel lang yun sa amin. And kagandahan lang guys sa buhangin ng Boracay. Hindi siya yung sa mga dito na dumidikit talaga sa katawan mo yung buhangin. Mostly kusa siyang nalalaglag.
Ganun siya. Kusa siyang nalalaglag. Hindi ka, magkakaroon ka na lang ng mga buhangin talaga sa sinyelas mo na lang. Kasi walang ginawa yung mga hotel, mga utilities doon sa hotel, kundi walisin yung, kasi second floor kami walisin yung mga buhangin doon sa tsinelas namin, kasi nga panay kami gala ng gala. Syempre ano pang gagawin namin doon kundi gumala, alang matulog, di ba? Kasi super tulog ka ng tulog, pero of course kailangan na magpahinga, pero guys, ando doon ka 3 days, hindi naman kailangan jorlog ka ng jorlog, di ba? Pak, yun lang yung i-share ko sa inyong for today's video. Kaya, samahan niyo ulit ako guys sa Palawan. Kung gusto nyo, di ba, kahit paano nakapag-share ako paano. Siguro kahit 10K, kung ganun yung budget ninyo, kasama na yung booking ninyo at yung inyong expense, ang inyong pocket money, kasya na rin siya. Kasi nga, meron naman doon guys na mga Jollibee, mga McDo, mga inasal, mga 200 pesos lang yun, 200 pesos lang. Nagla-lunch kami sa Andox. Masarap ang Andox. Mas recommended ko ang Andox guys kasi Filipino dishes, kumpleto, may mga soup, may mga fried chicken, mga veggies. Kasi 'di ba sa mga Jollibee, ganun lang, sa mga inasal ganun lang, pero masarap ang Andox. Mura lang din, ang dami-dami na ng mga 100 pesos. May mga 100 pesos na sinigang na baboy na doon. Ang dami-dami na, parang good for 3 person na rin siya sa Andox. Sa mga inasal, the same lang yung price. Mataas lang na konti. Mapapansin mo parang mas mataas lang na konti sa kanila. Tapos yung only rice nila magdadagdag ka ng 35 pesos. Hindi ko alam dito sa atin kung 35. Pero doon additional 35 kasi nakita ko additional rice for only is 35 pesos. Pero ganun din, mga 200 fries lang din. Hindi kami kumain sa Jollibee and McDo. Andox kami, Mang Inasal and restaurant. Mga seafood market ang mga kinakainan namin. And yun lang i-share ko guys. And i-share ko sa inyo ulit kapag nagpalawan kami this 2025. Kaya magiging talagang memorable talaga sa akin yung August 28, 28, 29, 30. Kasi first time ko talaga nakapunta ng Boracay. Pero, alam mo mga friends ko talaga, pag nangyari tayo sa Palawan, pag nangyari tayo ng Siargao, balik tayo ng Boracay. And, alam nyo, aaminin ko sa inyo guys, kasi akala na mga kasamahan namin sa work, drawing lang yan, hindi yan totoo. Kasi, we are always talking about sa Boracay, diba? Yung mga plano namin, yung mga booking namin, lagi namin pinag-uusapan pag break time. Pag nag-break time kami guys, sa taas na kami kumakain sa second floor. Doon na kami kumakain, hindi na kami bumababa sa kantin. We're talking habang nagkakape kami, ano mga gagawin, anong plano. Yung mga taong nakikinig sa amin, parang ang haba ng preparation, hindi naman matutuloy. Ganon. Kaya, hindi. Sabi ng mga friends ko, hindi. Anong akala nila? Hindi drawing lang tayo. Hindi kailangan matuloy tayo. Sabi nilang ganyan. And then, again, the rest is history. Nangyari na nga. Nakabora na kami. And, alam mo, Besh, pagpasok namin, a lot of people talking about Boracay and they wanted to join us. Ang ano lang kasi, you know that person na maarte yung tao na yon. Alam mo yung person na yon is may pagka-social ng konti, di ba? Alam mo yung kilala mo naman kasi yung mga tao, paano sila magsalita, paano sila gumalaw sa company na mapera-pera, ganun ang eksena. Mga friends namin, hindi sila kasama. Hindi na natin sila i-join. Ngayon, kung gusto nilang join sila na lahat mag-booking for themselves, akala nila ganun lang kadali ng preparation, guys. Nakaka-stress. Na-stress ako every night. This oras na akong nakakatulog para lang mag-search. Tapos, ipapresenta mo sa kanila, o ganito. Tapos ayaw na naman nila, maghahanap ka na naman ng mas mura, mas maghahanap ka ng mas magandang. Kasi, may Station 1, Station 2, and Station 3. Station 2 kami. Biruin mo, Station 2 to Station 3 nalalakad namin. Hindi pa namin na-reach yung pinakadulo ng Station 3. Ang haba-haba pa, pero pagod na kaming kakalakad. In behalf, ang daming nagaganap sa gilid ng dagat. Merong mga nagpa-fire dancing, may mga sumasayaw, may mga nagbe-braided ng buhok, ang daming nag-offer ng mga massage, ang daming nagpapaluto ng mga seafoods, ang daming nagtitinda. But again, yung price talaga ng mga doon, ng mga souvenir, super mahal talaga. Talagang ang mamahal. Siguro yung mga masasabi mong mga mura lang, yung mga bracelet lang. And again, doon sa bracelet, wala lang mga naka-engrave na Boracay. Kaya nahirapan kami. Yung friend ko na lang nakakita ng ganito, yan, in-engrave niya yung pangalan namin tsaka ng Boracay. Kasi, guys, yung bracelet parang dito mo lang din binili kung wala naman nakalagay, talaga naka-engrave na ganyan. Kaya dapat, ang tibay-tibay, until now hindi nababakbak yung magkano ito, parang 200, 50 each, yan, 4 kami, siya yung bumili, si Jolina, shout out sa'yo, siya yung bumili nito para souvenir niya, kasi palipad siya ng Kuwait, ay Israel,
Kaya sabi ko, parang palipad ka ng Israel, malapit na rin kasi siyang umalis, kaya mababawasan yung grupo namin, which is Jologs din, mabait din, tapos game din sa lahat. Alam mo yung ganon, yung masarap kasi makahanap or makatagpo ka ng mga kaibigan na ka-attitude mo, na kadisi mo kung paano mag-mindset. Alam mo yon, yung hindi lahat hit namin na negative lagi. Nag-iisip lahat ng negative. Hindi kami ganon. Lagi namin, kahit nakakarinig kami ng mga bad comments, hindi. Kailangan ma-experience namin. Kailangan, masabi, bago namin ma-share, masabi namin, puna sa sarili namin, oo, hindi nga maganda doon. Kailangan, itinatry pa rin namin, kahit sa mga resto na kinakainan namin, every time na lumalabas kami, sinasabi nila, ay, di ba sarap doon? Tinatry pa rin namin, hanggang ma-proof namin sa self namin, hindi talaga masarap. Kaya ako, mapapayo ko sa inyo guys, maghanap kayo ng friends na hindi naman kailangan madami. Okay na yung konti lang kayo. At least, masasabi mo, kaugali mo. Mahirap kasi maghanap ng taong kaugali mo. Pero yung meron din naman na mahahanap mo talaga. Tingnan mo, nakahanap kami. Meron kami mga friends na boring kasama. Yung, alam mo yung hindi kumikibo, hindi nagsasalita, lagi na lang okay lahat. Ganon, alam mo yung kahit hindi mo maramdaman na hindi na okay sa kanya, pero okay pa din. May mga ganong kaming friends. Pero again, hindi sila alam mo yon, yung nagdi-negative vibes agad, yung naninira agad ng mood. Oo lang sila ng oo, bagamat hindi sila tapos tawa lang sila ng tawa habang nagsasaya kami, nagharutan kami, nagalandian kami. And again, dun sa group namin talaga, friends talaga. Wala kaming ini-involve na kung ano mang eksena. Kung friends lang te. Wala eksena kasi may isa kaming friends na guy, parang na-develop siya, then may asawa siya. Then again, nagalit ako. Kung gagawa kayo ng eksena sa grupo, kailangan lumabas kayo sa group. Kasi huwag niyong idamay, gagamitin yung group, nakakain tayo sa restaurant, biglang darating yung asawa ninyo, magkagulo-gulo, madamay kami. And again, handle ko sila. 'Di ba? Ako kasi yung lagi nagiging pasimuno. And ako din naman yung pinaka-group. Ako yung head ng grupo namin. Kaya parang iniisip ko every time na gumagala kami, parang pasan ko. Kasi ako lagi yung nagpapasimuno ng galaan. But then again, sa mga galaan namang iba na nag-insist sila, tinitilan namin, pinag-aaralan naman namin. And lahat kami nagbibigay kami ng, bawat isa, nagbibigay kami ng kanya-kanya naming kanya-kanyang payo, kanya-kanyang idea, ganon, idea sa bawat gala namin. And yun lang i-share ko sa inyo for today's video. And sana mag-enjoy kayo. And sa Palawan, guys, i-share ko ulit kung magkano yung gagastusin namin, kung maganda ba doon. And mga video naman, guys, ilalagay ko. I-share ko dyan. Again, yung travel agency na gagamitin na namin is yung pa ring travel agency namin. And kinausap ko na siya. Sinabi ko, kapag nagkaroon ng promo by December, is, kumbaga ganun din yung price. Kumbaga mga 5,000 plus din yung price, is go kami by Palawan. Para syempre, by January, February, March, April kasi yung mahal na araw ngayon, yung 3 months na yon, nakapag-ipon pa kami ng pocket money namin. Ayun. Yan. Sige, samahan nyo kami ulit sa susunod Jamming Travel. Goodbye. See ya.